ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Yes, sangayon ako, Brad. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sangayon bro, para sa kaisan, gaya ng sulat ni Pablo sa 14:40 ng unang Korinto, hindi sulat ng pastor na ito. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating mga audience. So unahin natin ang ating affirmative. Pastor, kilala ka muna. Okay, unang-una ako ang pastor na cute. Bigyan ko kayo ng history. Ako ang nagbubulgar ng mga demonyong espiritu. Nakalaban ko na to si Jared nung siya ay MCGI, nung siya ay palamunin pa ni Soriano. Ngayon ay palamunin na siya ng Katoliko at ito ang makikita ninyo sa mga lalabas na labanan dito. At magandang gabi, another demonyo na kulto ang ibubulgar ko sa inyo. Okay, dako din tayo sa ating negative. Bro, pakilala ka bro. Yan, sa awat tulong ng Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ipaubaya natin sa Espiritu Santo, hindi sa demonyong kalaban natin na si Alexander Santos ang diskusyon na ito dahil makikilala natin ng totoo. Kung bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos sa 21:15 ng Lucas at 2:13 ng Filipos. Hindi yung ama niyang Diablo na bumulag sa kanya sa 4:4 ng ikalawang Korinto. Ikaw, Alexander, na may personal ka, pagbibigyan kita. Okay, so that is Brother Jared, mga kapatid ng Roman Catholic Church. Siya yung tatayong negative sa debate na ito. So mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. At I hope you are interested dito sa ating magiging paksa. Dalawang debater ito na minsan nyo lang madinig mga kapatid. Same vibes. Same na talagang napaka-sigasig sa kanilang faith mga kapatid. So please share yung ating live streaming ngayon. You can also tag your friends mga kapatid kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap mga kapatid. Napakainit dito sa Mindanao and I think umuulan dyan sa Luzon. At I think summer na din dyan sa US Rolex, no? So medyo mainit-init na din dyan. Ayan, so painitin pa natin mga kapatid ang ating tanghali ngayon. Bibigyan ko ng 10 minutes so ng pagpapahayag. Pastor Alex, your time start now, Pastor. Okay, for God so loved the world, John 3:16. Whosoever believeth in him will not perish, but have everlasting life. I believe in God. I believe in God. Different timeline, different situation. Before the resurrection, you have to trust God as a king, as the Son of Man, as the Son of God, as the Messiah. It did not happen because the religious Pharisees, they killed him. What did they say? Instead of believing him, it says, crucify him. Crucify him. So what happened? Salvation got into Gentiles. They used to pray repetition, vain repetition as the heathen do, as the Catholic still doing right now. So after the resurrection, here comes Apostle Paul. What did Apostle Paul say? I am the apostle for the Gentiles. So what did he preach? 1 Corinthians 15:1-4, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. If you believe this gospel, you are saved. And I don't think you understand the meaning of saved Christian. This is circumcised with a circumcision made without hand. In Colossians 2:10-11, we are complete in the eyes of God. We have our own judgment seat of Christ because we are a saved Christian. Our body, the work of our body will be judged according to the work that we did, whether it will be good or bad. Why? Why? Because we are sealed and saved, and the Spirit of God won't leave us. In 1 Corinthians or Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit, for you are sealed unto the day of redemption. How did we get it? Ephesians 1:13, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed,
You are sealed with the Holy Spirit of promise. What is this sealed? This is the righteousness of God na binabastos nyo. You are so rude, you are so trickle-minded na palamunin ngayon ng Katoliko. Hindi ka na palamon ng husto ng MCGI, ngayon dito ka nalalamon. Objection, diba? moderator. Yan lang. Please do not attack personally. This is a doctrinal debate, not a personal debate. Pambihira ka naman, no? Gawin mo may kaayusan, Brad. 14:40 ng unang Korinto. Okay. So, ang objection dito, yung sa attack to personal, counter objection, Pastor. A counter objection, tinawag niya ako ng demonyo. Okay. Para sa akin, personal yon. Okay. Ikaw una eh. Okay. Unang-una, hindi personal yon. May batayan ako. 8:44 ng 1. Hindi ka lang demonyo. Anak ka na ng demonyo. Brother Jared. Ganito bro. Ganito bro. Sundan natin ang rule. Ganito mga kapatid ha. Yung salitang demonyo, hindi talaga bawal sa akin yon. Pati yung salitang kalamunin, hindi bawal sa akin yon. However, mga kapatid, kung kayo ay na-offend sa mga ganyang salita, sinasabi ko sa inyo na kung pwede at sasabihin kong hindi muna gagamitin pag na-offend yung dalawang kabilang panig. However, wala kayong nalalabag kahit pabanggitin yung mga ganun na salita. At yun, tuloy-tuloy lang, Pastor. Timeless yun. Okay, ang kalaban ko ay gutom na apologist na I don't know if he can understand what I'm talking about. Okay, now, being saved Christian, we are justified. I don't know if you know the meaning of justified. Well, let me tell you. Justified means we are no longer sinners in the eyes of God because we have faith from His blood. Romans 5:9. We are reconciled with His blood. We are saved by faith, not of works. So what kind of work do I need to do to be saved? Nothing. When you go to Titus 3:5, it is not the work of my righteousness that saves, but it is the mercy of God who did it for me. Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith, and it's not of your vain repetition. It's not your prayer. It's not yourselves. It is not yourself. It is the gift of God. What do you mean by that? God did the salvation. God did the salvation. So do you know the meaning of sanctification? I bet you don't. The sanctification is the daily living of Christianity, how to perfect the life on earth, which is impossible to be perfected. So how can you save yourself with perfection? To go to the church, eat, gutom na apologist from MCGI to Catholic, and then now you're gonna face a pastor na cute, na financially independent. How could you win? You're gonna use some verses to put me down? No way. You are palamunin ng MCGI and now it's Catholic. So how can you win? Did Jesus talk to you to go against me? No. There is probably an offer that He will feed you 3 times a day instead of 2. So that is what you're showing me right now. So yung angas mo, hindi ubra sa cute. Badaw, Saudi boy, hindi ubra sa cute. Justified means I am no longer sinner in the eyes of God, and I'm exposing ang isang MCGI na palamunin na maikli pa lang ang buntot, akala na niya, meron na siyang kaya. Okay? That is you. Okay? What do you mean by glorification? Glorification is our blessed hope. Blessed hope that we are sealed and saved, and while we are here, we have to be strong, we have to be easy, and we have to be financially independent na kalabanin ang mga palamunin ng Bible. So now, what are you gonna do? What are you gonna present?
I am the devil. According to 1 Corinthians, this and that. Apostle Paul said this. Apostle Paul said that. And then you are here, you are that. So, I want you to analyze yourself. MCGI. MCGI from cult to another cult. That's what you did. Diba? So now, once saved, always saved is biblical because we are sealed and saved, and this is the work of God. This is not the work of man. This is not the work of MCGI. In my eye, you're still MCGI. Why? Because from palamunin ng MCGI is still palamunin ng Catholic, there is no changes. It's probably added, they probably added another meal. So you used to protect MCGI just because of little extra meal you have to go to Catholic Church. So how can you win? Diba? How can you win? So I think let us just make it simple. Ang kalaban ko ngayon ay isang gutom na apologist at inuunahan ko lang kayo na ito ay demonyo na maliit at bago pa humaba ang sungay nito ay tatagpasin ko na. So Brother Rasha, I'm ready for the questions. So dako tayo sa 10 minutes na pagtatanong. Brother Jared, your time start now, bro. Ready ka na ba, Pastor? Tinan mo, objection, moderator. You are under cross-examination, Pastor Alex. Ang katungkulan mo, sumagot, hindi uminom ng tubig. Tinan mo, isang tanong ko pa lang, niwi ka na. Okay. So nag-object ka dahil doon sa hindi pagsagot. Pastor Alexander, may counter-objection ka ba? Yes. Proceed, bro. Everybody has the right to be stupid. I think he's stupid. Okay, so ganito. Yun na yung tanong, Pastor. So, nagka-count naman ako, Brother Jared, ng 3 seconds. Tapos automatic next question yan, ha? So, pakiulit na lang yung tanong mo, Brother Jared. Okay, aking tanong. Sabi mo kanina ako ay palamunin ng Catholic Church. Tinatanggap po ba ito? Yes or no? Yes. Yes, tinatanggap ko yan dahil sa itsura mo po lang, gutom na gutom ka na. Next question. Ayun, asan mabasa sa main doctrine ng Catholic Church o Catechism of the Catholic Church na si Jared Almasora letra por letra ay palamunin? Meron ka bang mababasa? Meron o wala? Meron sa pagkakaintindi ko. Sa pagkakaintindi ko, ako to eh. Ako nagsasalita. Meron dahil sa itsura mo pa lang. Dati, mo, ipit na agad. Ang tanong ko sa kanya, hindi ayon sa sarili mo, kundi ayon sa Catechism of the Catholic Church. Moderator. Okay. My question is categorical, therefore, that pastor of the devil should answer categorically, not patutsadali. Okay, anong page, anong article sa Catechism of the Catholic Church na basa mo na si Jared Almasora ay palumunin ng Catholic Church? Okay, meron ba wala? Kung meron, anong article at anong paragraph? Okay, so counter objection dito, Pastor. Paki-educate mo to. Sumagot ako ng categorical. Kung ano yung sagot ko, kailangan lamunin niya para tumaba siya. Okay, so ganito. Ganito mga kapatid. Ang question kasi dito is meron o wala. Sumagot naman yung kabila na meron, Brother Jared, pero yung pagpapaliwanag niya, bro, kahit para sa iyo ay mali yun or tama yun, tuloy-tuloy pa din yan. So, Pastor Alex, 20 seconds sa yung merong mababasa. Proceed, bro. Meron kasi sa itsura mo pa lang, palamunin ka na. Tingnan mo itsura mo, from MCGI to Catholic Church, tingnan mo itsura mo, di ba? Mukhang hindi ka pa kumakain. Next question. Okay, next question. Ngayon meron, anong paragraph at anong pahina sa Catechism of the Catholic Church na mababasa na si Jared Almasora ay palamunin ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? May papakita ka ba? Meron o wala? At kung wala, nagsisinungaling ka ba ngayon? Wala dyan. Nasa pag-intindi ko at nasa ebidensya ng mukha mo, mukhang hindi ka pa kumakain. Kasi tingnan mo itsura mo, mukhang gutom na gutom. Next question.
Next Proceed. question. Saan mababasa sa Biblia na si Jared Almasora ay hindi pa kumakain ngayong araw na ito? Sa intindi ko, nakikita ko ang itsura mo. So, ay ang moderator, Wait lang, time stop muna. Objection mo na, bro Jared. ang sabi ko, saan mababasa? Hindi ko sinabing saan sa pagkakaintindi mo. You are under cross, matuto ka sumagot sa tanong. Di bali na lang kung hindi ka talaga tunay na Kristiyano. Okay. Pastor ka pa man din. Hindi ka Objection makasagot. dito, saan yung naghahanap ka kung anong book or something. Pastor Alex, meron ka bang counter objection nun? Sagutin ko na lang. Okay, so proceed bro, 20 seconds, saan daw? Wala ka sa Bible. Wala dyan sa Bible. Nasa itsura mo ngayon yung kapayatan mo at isang bulati na lang hindi pumipirma, tigo ka na. Next question. Objection, moderator. Isang objection lang bro, every question bro. Proceed sa next question. Sige. Next question. Ayon sa iyong binasa sa John 3:16, meron ka bang nabasang one save, always save? Categorical question. Meron o wala? Meron sa pagkakaintindi. You have eternal life. When you have eternal life, you are once saved, always saved. Next question. Next question. Ayon, pag natanggap mo yung eternal life o si Kristo, may pag-asa bang lumaya sa iyo si Kristo? Meron o wala? No, hindi na siya aalis kasi sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Next question. Okay. Ayon sa 13:5 ng ikalawang Korinto, ang sabi ni Pablo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Tanong, sino itong magtatakwil? Ikaw o si Kristo? Categorical. Si Kristo, pero ang sabi niya, hindi kanya itatakwil because I will never leave you nor forsake you. Next question. Ngayon sabi mo si Kristo, kapag nilayasan ka ni Kristo, mawawala ba ang kaligtasan mo ayon sa 13:5 ng ikalawang Korinto? Mawawala o hindi mawawala? Hindi mawawala. Ang sinabi niya, kapag itinakwil ka. Hindi niya sinabing itinakwil ka. So, dahil ang understanding mo ay pang-baby pa lang, kapag itinakwil, sabi niya, I will never leave you. Mag-aaral ka pa, Pogi. Next question. Okay, next question. Ngayon, kapag itinakwil, may possibility bang magtakwil? Meron o wala? Wala pa. Kapag pa lang. Kapag. Wala. Kapag. Diba? So, wala. So, mo, palagi ko grade 1 ka pa lang. Pagdating mo sa grade 2, objection mo na ito. Personal attack na naman ng pastorutot na ito. Pagsabihin niyo, moderator, hindi marunong makipagbata gaya ng mga apostol sa ikalawang Korinto 4. So I think object mo bro, yung salitang grade 1 ka pa lang para sa iyo ay offensive yun. Pastor? Counter objection. Brother Rasha, gusto ko magbawas ng objection. Kasi yung time natin, yung time ko hindi talagang itigil to kasi puro objection, yung time ko hindi pang grade 1. Wait lang brother Jared. Wait lang bro Jared. So, pag nag-object ka pa, maaatras ako. So ganito, so merong condition yung kabilang panig pero sa moderator wala tayong limit sa objection ha. Pero sinasabihan ka lang brother Jared na pag mag-object ka pa daw, ititigil niya yung debate na to. So doon sa objection ni brother Jared dito, bro, kahit pa bro, para sa iyo ay mali nga yun. Sa moderator talaga bro, tinatanggap ko yun as a valid answer ha, kanya. Basta sumasagot naman. So proceed ka lang bro, Jared sa tanong bro. Okay, sunod na tanong. Sabi mo kanina, one save, always save is biblical. Meron ba sa synoptic gospel ni Kristo sa 3 aklat na may mababasa kang itinuro ni Kristo sa mga apostol letra por letra? O SAS? O-S-A-O-S? Meron ba o wala? At kung meron, anong kapitulo? John 3:18. John 3:18 nakalagay doon, if you believe, you have eternal life. If you don't believe, you are condemned. When you have eternal life, you are once saved, always saved. Next question. Next question. Okay, ngayon, doon sa John 3:18, meron ka bang nabasang once saved, always saved? Meron o wala? Meron. In understanding. Eternal life,
once saved, always saved is the equivalent of yung matalino. Kasi pag pang grade 1, hindi maintindihan yan. Next question. Question. Sinong Bible scholars ang nagsabi sa 1:18 na binasa mo ng Book of John na yan ay pumapatungkol sa once saved, always saved at may sentido diyang once saved, always saved? Sino? Peter Rachman, Robert Breaker, Jean Kim, Charles Stanley, and many more. Next question. Next question. Okay, next question. Sa 10:18 na binasa mo kanina ng John, meron bang sinabi si Kristo na one save, always save, letra por letra? Meron o wala? O nakalagay lang dyan, eternal life? Not in 10:18. Not in 10:18. In Objection ko na ito. 3:18. Ikaw rin nalang po. Sa talatang binasa niya kanina. Wait lang bro, 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 bro. Wait lang bro. Ganito, Brother Jared. Brother Rasha, verification lang kasi dahil nga grade 1 to, hindi 10:18 ang binasa ko, 3:18. Okay, so yung clarification mo naman nandun, pero ipinapastop ko kasi si Brother Jared. Bro, mauna ka talagang mag-object kasi sumasagot na sana. Pero akala ko ay nag-i-insert ka pa. So ganito bro, anong objection mo muna tapos proceed tayo sa counter-object. Yung objection ko dun sa binasa niya kanina sa Book of John 18. Anong nakalagay doon? Eternal life o one save, always save categorical? Okay, so yun po ang object ko, Magarito. I think yun lang yung Counter-objection muna. Counter-objection. Inulit mo lang yung tanong mo bro plus doon sa ano pa ha. Bro Alex, ano ulit? Counter-objection ko, anong verse ba ang binasa ko? Hindi ko clarification yan. Binasa niya kanina 18 ng 1. Yan. Oh, Bihira ka John naman. 3:18. Sarili mo John sa 3:18. Okay. John 3:18. Okay. John So 3:18. go ahead and ask me again. Okay, so patanong daw ulit. Pabalik. Time stop pa din to. Okay. In John 3:18, meron bang sinabi dyan na one save o eternal life categorical? Eternal life Proceed. is equivalent to one saved, always saved. Next question. Next question. Okay. Saan mababasa sa Biblia sa Synoptic Gospel ni Cristo letra por letra that the eternal life is equivalent to one save, always save, letra por letra? Meron o wala? John 3:16. If you believe, you have eternal life. Eternal life means one saved, always saved. John 6:40. John 6:40. Okay. Wait lang. 6:40 is the same thing. One saved, always saved. Next question. Next question. In John 3:16, anong nakalagay? For God so loved the world, whosoever believe in him will not perish, but have everlasting life. That is not perishing. Once saved, always saved. Next question. Next question. Ano, meron sa bang nabasa, gaya ng tanong ko sa iyo kaninang letra por letra sa John 3:16, na one save, always save, o wala? Na ikaw mismo ang nagbasa ngayon. Yes, in understanding. Kasi dahil grade 1 ka, hindi mo yun maiintindihan. Maghahanap ka ng bagay na hindi mo makikita kasi grade 1 ka pa lang. Hindi ka pwede sa super cute. Next question. Next question. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na si Jared Almasora, letra por letra, na sinabi ni Cristo ay grade 1 pa lang? Meron ka bang mababasa o wala? At kung wala, sinungaling ka ba't anak ka ng Diablo ayon sa 8:44 ng 1? Meron o wala? Wala sa Bible. Pero sa mukha mo, mukhang gutom ka. Grade 1 ka na, palamunin ng MCGI dati. Ngayon, palamunin ng Katoliko. Tingnan mo itsura mo. Tingnan mo. Next question. Next question. Next question. Saan mababasa sa tintido ng mukha ko na ako ay palamunin? Meron bang letra na mababasa ka o katang-isip mo lang yan dahil kamangmangan ng sinasabi mo ayon sa 24:9 ng Kawikaan? Tama ba ang talata o hindi tama? Tama ang talata. Tingnan mo yung ngipin mo, yung mga bulate. Ilabas mo. Ilabas mo yung ngipin mo, ang daing bulate. Salamat. Di ba? Iyan ang laban na gusto mo. Gumanong ka. Tumawa ka. Di ba? Simula na po eh. Naiinlog ka lang sa akin. Next question. Hindi ko po eh. Next question. Yari ka. Next question. Asa mabasa sa referensya ug sa Biblia na ang ngipin ko ay may bulate? Meron o wala? Yes, sa laban natin kasi personal to eh.
Tingnan mo nga, hindi ka makatawa. Ako tatawa. Objection, Director. Time stop. Objection, Brother Jared. Ano ulit, bro? Ang tanong ko sa kanya ayon sa Biblia, ayon sa referensya. Hindi ko ayon sa personal. Ang tanong ko sa iyo categorical. Siya, buti ko categorical. Pastor ka pa man din, kawawa yung mga miyembro mo. O, yung mga miyembro, asawa ni Alexander Santos, huwag kayong mag-aabuloy dyan. Niloloko kayo niyan. Bro, Gulo mo, pinababasa ko. Saan mababasa na may uod ang aking ngipin o bulate? Okay. So, saan mababasa? Wait lang ha. Wait lang bro. So, ina-analyze ko muna yung objection niya patungkol doon sa naghahanap siya ng Bible verse dito saan mababasa. Pastor Alex, counter objection bro. Counter objection ko, Brad, isang objection pa, panalo na siya sa objection, titigil ko na to. Isang objection. Duwag. Okay. Wait lang bro, Jared. Wait lang bro, Jared. Brad, sabi ko, wala dyan. Nasa Okay. ngipin niya. Wala. Sumagot ako ng categorical. Okay, so again, bro Jared, sumagot naman dito, wala daw. Tinatanggap ko yan as a valid answer. However, yung pagpapaliwanag bro, talagang valid yan. Kahit pa para sa'yo ay mali or tama yan. So, Pastor, proceed ka, Pastor. Okay. Yung wala. Yeah, wala. Pero yung ngipin ko, pakikita ko, walang bulate yan. Maniwala ako, kung pakita mo yan, dito, ilabas mo, makikita natin may bulate. Kaya no, may lumalabas. Next question. Next question. Kung sabi mo may lumalabas, meron ba ngayong lumalabas? Meron o wala? Tayo, personal, patulang kita dyan. Sungke. May sungke. Next question. Objection, Director. Objection again? Brad, tama na to, Brad. Sumagot ako ng tama na to, Brad. Tigil na lang. Okay. Takot ka na. Takbo na. Takbo na ang mga kapatid, Okay, panoodin okay. ninyo. Takbo ang pastor ng Baptist na ito sa diskusyon. Okay na. Sa makatwid, mismong si Cristo, tinatapon niya, ayon sa 12:48 ng 1. Ayaw lumaban ng aral sa aral, personal pa ng personal. Kanina pa yun. So, ganito na lang mga kapatid ha. Hindi mo kasi kaya tingnan yung once and always ito. Wait lang, Brother Jared. Yan ang hirap sa'yo, Ganito Pastor bro. Alex. Sa debate mo ganito, bigyan ko na lang kayo ng last statement, 1 minute. At official ng tinitigil ni Pastor Alex yung kanyang yung debate na ito. So, unahin natin yung sa affirmative. 1 minute muna bro. Last statement bro sa ating audience. Okay, pasensya na kayo kaya ako lang nilabanan talaga to. Maraming salamat sa ganitong klase. Akala ko kasi nagbago na. So wala pa palang pinagbago. So pasensya na kayo. Kailangang tumakbo ako dahil panalo siya sa objection. So Brother Rasha, pasensya na rin. At hindi ko rin kasi nakikita na magiging maganda to. So mabuti pang itigil na. Pag sinabi niya at ready na sa verse by verse, then babalikan ko siya. At last statement din kay Brother Jared, bro. Yan mga kapatid, nakita natin kung paano natapos sa objection nito sa rules para merong kaayusan sa 14:40 ng unang Korinto. Sa makatwid, itong pastor na ito talagang antikristo. Dahil mismong yung utos ni Kristo para sa kaayusan itinatapol niya. Dahil ang sabi ni Apostol Juan sa 12:48 ng 1, ang nagtatakol kay Kristo, nagtatakol sa utos ni Kristo. At isa sa utos ni Kristo na pinasulat sa mga apostol, 14:37 ng unang Korinto, 14:40 of 1 Corinthians, yung kaayusan. Kaya nga nilagay yung objection para mag-object any question eh. Ngayon, bakit nag-o-objection? Kasi hindi ka marunong sumagot sa tanong. You are under cross-examination. Matuto kang sumagot sa tanong, yes or no, 5:37 ng Mateo, meron ba, wala? Asan mabasa? Hindi ayon sa sarili mong opinyon. Dahil ang tema natin ayon sa Biblia, hindi ayon sa pagmumukha ko, hindi ayon sa pagmumukha mo. Kung gusto mong personal, meron namang boxing. Pero hindi ako lalaban nun. Di bali kung dati papatulan kita. Time. Pero ngayon, nabago ko. Time na bro. Thank you bro. Salamat. At paano si Alexander Santos sa diskusyon na ito? Okay na bro. Panalo ka. Diyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin. At please subscribe yung ating YouTube channel. Meron tayong halos 20-30 live viewers dyan mga kapatid. Meron din tayong halos 80 live viewers sa Facebook mga kapatid. At shoutout sa inyong lahat mga kapatid. At siguro magkakaroon pa sila sana mga kapatid ng mas maganda pang debate. I know mainit pero tuloy-tuloy lang mga kapatid. So Bro Rasha. Bro. So okay na yan bro. Iano ko muna Maganda bro. sana kung face to face kami magkaharap na itong pastor na ito eh.
Nasa US yan, bro. So ganito, bro. Nasa US. Oo. So dyan nagtatapos mga kapatid. I-end ko lang, mag-usap kayo at kung meron pa. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.